Maayong gabi, Visayas ug Mindanao, magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan man panig ng mundo, mabuhay po kayo. Patuplog guys, mano-mano lang ho muna tayo ngayon. At nais ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga nakasubaybay kanina sa pilot episode ng Birada Aguila. So, 5 ho kami, mga political vloggers na makikita po ninyo. Araw-araw po yan sa DGER 1026 SMNI Radio. Mapapanood nyo po sa YouTube at papakinggan po sa mga radyo. Kasama ho sila ni Brother Travelers, VMR, Badong Aratilis, Pambansang Loyal. At siyempre kasama po ako dyan sa Birada Aguila. Anyway, mga kababayan ko, pag-uusapan po natin ngayon itong tungkol ho sa pagsadsad ng trust rating ng UAM. At bago po ang lahat, sa mga bagong pasok sa Bisdak Pilipinas, baka naman pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell. At magandang gabi ho sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Mabuhay po kayo. Team Replay, magandang gabi po sa ating lahat. Ito simple lang naman guys ang ating pag-uusapan. Wala na. Mabubuisit na naman ngayon si Palaka at baka mag-urumentado na naman sa balitang ito na dapat malaman ng sambayanang Pilipino kung ano na ho ang pakiramdam ng bawat isa sa atin. Nagtitiwala ka ba sa namumuno sa atin? Nagtitiwala ka pa ba sa nakaupo sa Palasyo de Polvoron? O hito, bisdak ka na, mga kabisdak. O ngagba, tuluyan ng binagsak ng taong bayan, sumadsad sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Vice President Inday Sara Duterte at former President Rodrigo Roa Duterte ang pinagkatitiwalaan ng maraming Pilipino. Patay iyak dito si Tambalus to singiwiim. Ito. Duterte sa 2028. Muling mabubuhay ba? Kailangan ba nating itutulak ho ito na naunsyami noong nakaraang 2022 presidential election na gusto po sana kagaya ni Atty. Salpanilo, ang tatakbong presidente ay si Inday Sara at ang tatakbong vice president si Tatay Digong. Handa na nga ba ang mga Filipino sa muling pagsanib puwersa ng dalawang agila ng Davao City? Mukhang maraming iiyak ho sa ipinalabas na Pulse Asia survey ngayong araw sa Pulse Asia na makikita mo ho, sawang-sawa na ang taong bayan sa liderato ng UAM. Dapat na ba mag-resign ito? Aba, Nimal, kung wala naman ho kasing nagawa sa bayan, mas maigi pang mag-resign at ibigay na lang ho sa mga namumuno na talagang may guts at kayang panindigan at pamunuan ang sambayanang Pilipinas. Ito mga kababayan ko, patuplok nga ho guys, narito po yung bagong labas na survey. Naku, trust rating of selected personalities. Ang Pulse Asia may ginawa hong survey. So ngayon, namimili ho sila ng mga personalidad, no? At iyon po ay ginawa nilang survey ito. Pulse Asia Research survey conducted from May 6 to 9, 2025 shows majority of Filipinos continue to trust the Dutertes. Bakit ngayon lang ito nilabas? Dapat nilabas ito bago mag-eleksyon. Former President Rodrigo Duterte leads with a 63 trust rating, while Vice President Inday Sara Duterte follows with 50%. Meanwhile, Ferdinand Marcos Jr. registered the highest distrust rating. Distrust ba talaga? Among of the three with 42%. So, ang trust rating niya
ay 32%. So yung mga pinakamataas na hindi, ayaw magtiwala, hindi pinagkakatiwalaan, ito po si BBM. Grabe to guys, no? Sana sinama si Tambaluslos dito. Ngalaman natin kung yung kanyang pangarap na maging Prime Minister ng ating bansa ay kakagatin ba ng taong bayan. 100% ang awareness kay NGWM, 99% Tatay Digong at Vice President Inday Sara Duterte. So NGWM, ang trust, 32%. Ayan, trust rating po ito. Vice President Inday Sara, 50%. Siyempre, ang namamayagpag, 63%. Puta, nakakahiya guys, no? Kung ikaw, presidente, kasalukuyang presidente ng bansa, tapos ito yung makukuha mong resulta ng naturang survey na mas mataas pa ang former president ng Republika ng Pilipinas sa nakuhang trust rating kahit na pinadala na po si Tatay Digong at kinidnap ni NGWM papuntang Netherlands. Di ba ho, ito po ay isa sa pinakamalaking sampal ho sa Marcos admin. Ba't pabagsak na si NGWM dahil kay Attorney Claire? Attorney Anticlaire? Ito ho yung napalaho ni BBM. Tunay ho talaga itong survey na ito, guys. Dahil sila ho mismo, aminado ho sila na ang mga tao ay nagsawa na ho sa kanila. Paano hindi magsawa? Hindi mali. Wala namang ginawa sa buhay ito eh. Itong si NGWM, panay pamamasyan lang eh. Ngayon, nasa ibang bansa na rin. Nasa ibang bansa na naman. Anong pinanggagawa? Anong dulot sa ekonomiya? Anong magiging epekto sa bayan ng Pilipino? Negatibo. Maganda ba yung itinakbo ng ekonomiya sa kanyang panay alis-alis, pamamasyal? Ang sagot, hindi. Alam mo kung ganito kakawik, no? Isipin mo, kalahati na ng termino mo, lalo kang sinusuka ng taong bayan, hindi mo kung makuha-kuha yung tiwala ng maraming Pilipino. Ano kang klaseng leader? Di weak ka. Mahinang leader ka. Wala kang ginawa. Uto-uto ka sa mga nakapalibot ho sa inyo. Kaya tama yung isang komentarista dito, si Norberto Gonzales. Kung hindi mo kaya, ibigay mo na lang ho sa tao na kaya panindigan ang pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Bigay mo kay Inday Sara. Ito guys, pakinggan po natin itong sinasabi ni Gonzales. Pakinggan natin. Alam mo, talaga yan. Ang tingin ko, ang dapat nating harapin, medyo pakiusapan na natin ating Pangulo. Kung ayaw niya naman talagang magtrabaho bilang Pangulo, medyo siguro ibigay niya na sa iba. No? Kasi sa simula pa, sa simula pa lang nakikita na natin yan eh. Na parang walang intensyon magtrabaho ng todo eh. Diba? Di kung gusto niya mag-good time, di sige na. Good time na lang siya. Opo, partner. Pero sa tingin niyo po, maliban dito... Tingnan mo ha. Tama ka dito sir eh. Parang kung gusto mo lang mag-good time, mamasyal, kasama ng mga tropa mo, yung mga budlat yung mata, yung nakangiwi yung panga, ganun. Aba, mag-good time na lang eh. Mag-resign na lang sa pagka-presidente at ibigay na lang kay Vice President Inday Sara nang magkaroon tayo ng magandang pag-asa kay Inday. Pero ito kay BBM mukhang malabo na ho. Talaga, hindi lang mukhang, talagang malabo ho. Malabong-malabo na ho ang direksyon ng gobyernong ito. Labo-labo na. Kagaya sa kanilang spokesperson na si Anticlaire. Labo-labo na magdepensa kay Da Junior. O ito na naman. Paano na naman depensahan ni Anticlaire ito na ang pagbagsak ng trust rating ni NGWM? Natama po dito si Gonzales, naman, Norberto Gonzales ba ito? Po, sa ibigay mo na lang sa taong bayan o sa iba na kayang mamumuno at may pagmamahal sa bayan. Tulungan natin guys, konti. Pataplos. Sa economic team ng kasalukuyang administrasyon, anong nakikita niyo po na dapat na medyo nag-underperform ang ating gobyerno na doon talaga kung sino man yung namumuno doon, pati na rin sa mababang level, dapat mag-resign na. Sa tingin niyo po, anong sektor?
Or nakatutok sa anong sektor? Yung ating food security, very important yan. Alam mo, kahit na naghihirap ka, kung kumakain ka naman ng ayos, medyo okay. Pero tingin ko yung food security natin, hindi natin masyadong tinitignan. Kasi para bang ang emphasis natin tinatanggap natin na tayo ay nag-fail. Kunyari sa agrikultura, tinatanggap natin na hindi natin kaya magtanim ng palay. Palay, tama. Tradisyon natin yung pagtatanim niyan. Mas pinipili natin, mamili lang tayo sa labas. Kasi Import. pagka namili ka sa labas, mali daw na kagad yung komisyon mo dyan. Yun, hindi pa rin tinitignan ang dapat mangyari, dapat maging uri ng pamumuhay ng mga kababayan natin. Ang pagkakamali, yung intensyon Di po ba yung... Teka lang, alam mo ho, sir, talagang maling-mali yung intensyon ng UWM dito sa Pilipinas. Ang intensyon lang naman niya ay yung kanilang pamilya, no, maibangon at makuha yung kapangyarihan sa Palasyo de Polvoron at wala pong intensyon na bigyan po tayo ng mapayapang buhay, bigyan po tayo ng masaganang buhay. Wala ho sila dyan. Hindi po nila iniisip yan. Basta makabalik sila sa palasyo at makaupo muli. Ganun lang ho yung mindset nila, wala na pong iba. Kaya kawawa ho yung mga ordinaryong Pilipino na umaasa sa mga pambudol-budol, sa mga pangako ng gobyernong ito na hindi naman ho natutupad at mga napapako. Resign. Alam nyo ho, ang dapat na mag-resign dito kung sino, hindi naman yung gabinete ni UWM. Kasi lead by example Kung ano yung bunga ng mga followers, iyan na yung bunga ng pagiging leader ni Bongbong Marcos sa ating bansa. Kung sabi niya, sablay ang kanyang mga gabinete, kung sabi niya, dapat na magsiresign kayo kasi wala kayong mga ginagawa, bumapalpa kayo at nagsawa ng taong bayan sa atin, reflection yan sa pagiging leader, pagiging presidente ng UWM. Para matigil na ho yung mga ganyan, mga klaseng mga opisyal ng gobyerno na walang ginagawa, puro pangungurakot lang, puro pangungumisyon, panay import ng bigas, mas maganda yung puno mag-resign. Sino? Si BBM. Mag-resign ka, Nyor, at ipasa mo kay Vice President Inday Sara Duterte yan. Masusolusyonan natin yung mga problema natin sa gabinete, sa opisyal ng gobyerno, na mga walang kwenta at mga kurakot at mga tamad. O tuloy nga, sir. Ahensya na yan, na isa sa mga nakatutok na ahensya na yan is yung Department of Agriculture. Hinawakan din yan ng presidente. Tapos, meron siyang ipinalit, yet ganyan pa rin yung problema. Hindi po ba dapat na mas nakita niya talaga kung ano yung need, pero imbis na bumaba yung presyo, grabe yung pagsitaasan ng presyo ng mga bilhin na to the point na kailangan kamay na bakal na ba ang gobyerno na kailangan na maglabas din ng subsidy para lang bumaba hanggang sa 20 pesos yung presyo ng bigas. Kaya siguro, ang dapat nating i-advise sa ating mga nasa gobyerno ay magpakatotoo na. May sapat naman silang katalinuhan kung talagang gusto nilang aayusin at takbo ng pamumuhay dito sa atin. Kaya nilang gawin niya kung gugustuhin. Ang gusto nga nila ay, sir, tumagal sa pwesto at habang buhay na ho sila dyan sa Palasyo de Polvoron. Ang problema nga ho, sinusuka sila ng taong bayan, kagaya ho nito. Di ba ho, nakakahiya yan after election? Biglang naglabas ng ganyan. Dapat nga po, pinalabas to Kasi before election, kasi May 6 po ito, kinandak ng Pulse Asia at May 9. So kung inilabas po ito, lalong babaon ang Alyansa Diretso Cubita. At papaano? Hindi babagsak. Inakaraang eleksyon, dami ng bulilyaso Daming aberya nangyayari. Nagaya ho itong si Attorney Harold Respicio, ang dami pong mga isiniwalat. At ngayon ay sumugod pala kanina sa Supreme Court at nag-file ng petition kasi hindi rin po siya naproklama. Kagaya po ng Duterte Youth Party List. Pakinggan po natin si Sir Harold, Attorney Harold Respicio. Ito po. Pandaraya doon sa pagkapanalo ninyo? Hindi ko sinasabi na merong pandaraya, pero maraming pagkukulang ang COMELEC sa kanilang pag-govern ng ating election process na ito.
Una, sa software, hindi tamang software ang nilagay nila doon sa makina. Therefore, posible ang daya. Wala tayong confidence doon sa integrity ng resulta ng eleksyon. Pangalawa, doon sa transmission, hindi nila diniretso sa mga transparency server yung mga lumalabas na data mula sa automated counting machine. Pinapadaan muna nila sa data center 3, posibleng may ma-manipulate na data doon, posibleng manipulated na yung mga data na lumabas sa COMELEC server at sa mga transparency server. Kapag merong mga malalaking doubts pagdating sa software mismo at pagdating sa transmission, meron ba tayong confidence doon sa resulta ng eleksyon? Wala. Kahit ako ay nanalo, sinasabi ko sa inyo, itong lahat ng sinasabi ko ngayon ay naninindigan ako para sa susunod na eleksyon, hindi na mangyari ang ganitong garapalang pandaraya. Correct ka dyan, Attorney Harold Respicio. Kailangan ngayon pa lang matutukoy na po natin yung mga pandaraya eh. Alam mo sa senatorial position, national position, may dayaan talaga sobra-sobra. Dito nga ho sa amin, vote straight po, meron din pala na biktima ng overvotes eh. Dami din dito eh, overvotes. Ang biktima, nagre-reklamo pa ngayong iba, nag-oromentado eh. Ako guys eh, sangayon ako dito. Buksan natin yan, mag-manual recount tayo. Sim sa sinasabi ni Pastor Kibuloy, para mapuprotektahan natin yung susunod na halalan, presidential election pa naman 2028. Lalo na po ito. Yung survey na yan, ito ang patunay na kailangan ng taong bayan ang kamay na bakal. Duterte, local absentee voting, no? Ang gusto po ay mga Duterte line up. So, uhaw pa rin ang taong bayan. Pati mga militar, uhaw po sa Duterte type of leadership, yung pagkalinga ng mga Duterte sa mga mamamayang Pilipino, uniform personnel, ay namimiss po natin yan eh. Mantakin mo, pagkaupo pa lang ni Tatay Digong, dublado ang sahod eh, ng mga uniform personnel, kapulisan. Si Dayunyor, binabawasan pa. Malayo ang agwat. Kaya tama. Ngayon pa lang dapat matukoy na po natin ito. Ngayon pa lang ay dapat maparusahan na po yung mga mandaraya sa nakaraang eleksyon. At ang nakakaalam dyan, sino? Si George Garcia. Siya ho, dapat ang tanungin natin. Kaya ito na naman at lalo pa pong babagsak ang trust and approval rating itong si Dayunyor dahil sa nakaraang eleksyon na talagang hindi credible ang naturang eleksyon. O mapupunta na naman ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. So iyak na naman si Tambaluslos. Tingnan mo, ang isa sa mga nagpapabagsak kay NGWM sa trust and approval rating, alam mo kung sino? Bukod kay Palaka. Itong si Tambaluslos. Talagang ito po ang naghahatak pababa kay NGWM na halos sinawakan na po talaga, hindi lang halos talagang inawakan na po niya ang Kongreso at siya ang tumatayong hari ng Kongres na yung lahat ng budget ay hawak niya. Na hindi ho talaga matanggal-tanggal yan sa pagiging Speaker of the House kahit na si Tubi Tiangco ay tinitira niya si Tambaluslos, mahirapan pa rin makaupo si Tubi Tiangco sa pagka-Speaker of the House kung yun ang gusto niya. Dahil si NGWM ay nagiging oto-oto. Tingnan mo, pakinggan po natin si Attorney Salpanilo. Naniniwala ako na hindi matatanggal si Romualdez dyan. Hawak niya pera dyan sa Kamara de Representante. Kaya sigurado mananatili siya dyan. Yun naman, ako lang, may komentaryo naman ako. Teka lang, Attorney Sal, talaga hong mananatili yan si Tambaluslos at hindi ho yan bababa sa kanyang pagiging Speaker of the House hanggat hindi ho maubos ang kaba ng bayan. Lilimasin at lilimasin talaga yan hanggat sa maubos, hanggat sa wala ng malimas, hanggat sa until kingdom come thy will be done. Susuka ng budlat na ito ng tiyan, ng pera. Di talaga ho yan aalis. At takot lang ni NGWM pag itong si Tambaluslos ay tanggalin niya sa pagiging Speaker of the House. Kasi posible kung magpalit ng liderato diyan sa Kamara, posibleng lalong babagsak si NGWM at baka hatakin niyang pababa
Tuloy po, Atty. Sal Panelo. Doon sa nangyayari sa Senado. Mm. Yun daw mga Duterte block. Oh, ito. Gusto yatang sangayon sa nababasa natin. Mhm. Ito daw si Amy Marcos. Parang gustong maging Senate President. At dahil Hoy, marami bago to, ang Duterte block. Siya daw, naku, yun ang malaking pagkakamali nyo. Dapat dyan, ang mga Senate President, pwede naman si Bongo Pwede Correct. naman si Bato. Yan ang mga tunay Correct. ng Duterte. Hindi mga balat kayo yan. Mhm. Tsaka, bakit ba yung mga dati, yung mga gusto, bakit pa ang hihilig nyo, gusto nyo pang, dati na kayong galing dyan. Wala na pang kayong pinakita na Si Soto. Hilalas na ginawa nyo. Bakit pa gusto nyo bumalik? Pagbigyan nyo na yung iba. Correct. Alam mo, tama ka dyan, Atty. Sal. Kaya si Kuya Bongo at Senator Bato, Ruben Padilla, Marcolita, huwag po kayong magpadala dyan kay Amy Marcos. Nangangarap pala magiging Speaker of the House. Ay, kayo na ho yung mag-usap-usap. Total, may numero po kayo. Huwag niyo na isali si Amy sa pagiging Senate President. Mas gusto ko pang gawing Senate President kung hindi si Kuya Bongo, kung hindi si Senator Bato, na itong si Kong Marcolita may alam sa batas, abogado, matapang. Gawin nyo na pong ano yan, Speaker, Senate President, dahil matindi ang paninindigan yan. May alam sa batas. Magaling, matapang, sulit na Duterte. Yun na lang, ito na lang, itulak na lang. Huwag na po kayong, may numero naman yung mga Duterte, mga 13, meron eh. Tito Soto, maging Senate President na naman, grabe, umuugat na yan ha. Sa Bisaya ba, may kubal na. Hanggang ngayon, Senate President pa rin yung kanyang puntarya. May nagawa ba siya nung nagiging Senate President siya? Wala. Huwag nang kumupal, huwag nang sumali. Ay mas maganda, ibigay na lang ho sa mga bago. Buto po ako kay Bato, buto po ako Kuya Bongo. Kung ayaw kay Kuya Bongo, ay ito, bago. Rodante kong Marcolita, matapang, may paninindigan, at lalong may alam sa batas, malayong malayo ho dito, si Tito Soto. Oh, ito pa. Ito pa, isa sa mga nagpapabagsak kay Da Junior. Bakit si Da Junior bagsak na bagsak talaga? Ano ba talaga yung pinakadahilan dito? Ito yung isa sa pinakadahilan, guys. Bukod sa tamad, bukod sa walang ginawa, ito. Yung tungkol sa International Criminal Court na ipinagpilit ho nila na may jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Na ito nga hong ginamit nila para si Tatay Digong ay kidnapin nila papuntang Netherlands. So ano hong resulta? Ito, bagsak si Ngiwem, 32% na lang. Pakinggan po natin si Atty. Sal Panelo. Itong ICC, talagang walang jurisdiction kahit anong gamitin mong batas. Mhm. Batas Manila o batas natin, talagang walang jurisdiction. Kasi sa kanilang batas, sinasabi na kung meron silang warrant of arrest at meron silang papa-arrestuhin na tao, Mhm. kailangan padaanin mo na sa hukuman Mhm. para may pagkakataon ng judicial relief yung inaaresto. Pero hindi nila pinadaan yan. Pag tinignan mo naman dito sa atin, sa ating extradition law, ganun din ang sinasabi. Kailangan dumaan ka rin sa batas. Lahat yan, hindi nila ginawa. At saka doon sa column ko, ay sinasabi ko rin doon na yung pinaka-importante sa lahat, yung principle of complementarity, ay hindi nila sinunod. Mhm. Ayan po mga kabisdak, kahit anong batas batas ng International Criminal Court at batas sa atin, maliwanag po yung paglabag ng Marcos admin. At dapat ho dito managot si BBM dito, guys. Hindi naman pinagbigyan si Tatay Digong na dumulog sa ating local court. Kahit man sa Pasay Regional Trial Court, hindi. Ang tawag na dun, kidnapping, kaya tama yung sinasabi ni Vice President Inday Sara, swak yung kidnapping dito na kaso laban sa Marcos admin. Na ito yung isa sa mga dahilan kaya lagapak at sinusuka si Bongbong Marcos ng maraming Filipino. Sa ginawa ho ni Turi, doon sa Kingdom of Jesus Christ, nagrabe, kinampuhan, daming mga gamo-gamo guys.
Uulan yata ng malakas. At may nadisgrasya ba sa QGC, mga katutubo, mga kabataan? Lalo na doon, lagapako talaga. Yung ginawa ni Turi kay Tatay Digong na binalahura at wala po siyang binigay kahit kaunting respeto kay Tatay Digong, kahit man lang sana sa pagiging 80 years old niya. Hindi binigyan yun ng respeto ni Ngiwim. At lalong babagsak pa si Ngiwim sa mga susunod na araw. Tingnan mo, usap-usapan ngayon na meron ng napili na PNP chief si Ngiwim kapalit kay Marbil. Oh, alam niyo po ba kung sino? Alam na paping. Ako ho, sa akin lang ha, yung papalit kay Marbil, wala nang iba, kundi si Turi. Si Turi na ang magiging Philippine National Police Chief. Kustahan ho tayo ninyo. Wala na eh. Nung sinugod yung QGC ni Turi, na-promote si Turi. Yung pinadala yung kinidnap si Tatay Digong sa Netherlands, na-promote si Turi. So ngayon, magre-resign na matatapos na yung termino ni Marbil. Si Turi magiging PNP chief. So ano ang mukha ng Pilipinas yung under Turi? Hindi marahas yan, guys. Mapang-api. Lahat kami dyan, makukulong na. Lahat kami dyan, papa-aresto na ni Turi ng walang mga kaso kung siya magiging next PNP chief. Magtatago na lang tayo dito sa ang tawag dyan, sa bundok ng Tralala. Kaso kahit saan tayo magpunta, ay susugurin tayo ng mga mahalang na bituka. Ito ho yung isa sa mga rasones na si BBM ay talagang sinusuka ng taong bayan at hindi na po yan mamahalin kahit kailanman. At hindi na po yan paniniwalaan kahit anong gagawin ni BBM. Pambobodol niya, expired na yan. Natuto na ang taong bayan. Naku, panigurado ho ako, muling mabubuhay yung usaping Duterte na naunsame noong 2022 presidential election na muling manumbalik po ito sa 2028. Mayor na si Tatay Digong ha. At malakas na si Tatay Digong. Dahil dun sa Netherlands, alaga si Tatay Digong ho. At marami ho talagang mangyayaring maganda pag uwi ni Tatay Digong. Itong survey na ito, patunay po itong protesta kay BBM at suporta naman ho ito sa mag-amang Duterte. Na mamayagpag ang mag-ama. Like father, like Duterte. Kung ano talaga ang puno, ganun ang bunga. Tignan mo si Tatay Digong. Maganda yung ipinakita sa maraming Pilipino bilang isang presidente. Tingnan mo ang bunga. Vice President Inday Sara, ganun din. Na kahit ginagago na ng mga buhaya sa Kongreso at gusto nang i-impeach, na-impeach na nga sa Kongreso at gustong ipa-impeach sa Senado, ayan pa rin 50% trust rating. Marami pa rin nagmamahal kay Inday. Maraming naniniwala Maraming suporta. Ito ho yung patunay na kailangan na hong bumaba sa pwesto. Itong presidenteng ito, wala na naman sa Pilipinas. Wala namang nagawa. Ano bang nagawa niya sa bayan? Wala. Puro pasakit, puro problema. Panggigipit, panghaharas, pananakot. Pananakot sa mga kalaban. Pananakot sa mga Duterte. Pananakot sa mga political vloggers. Na nagkukomento lang naman po tayo ayon sa ating sarili. Sa ating expression. Tapos kikitilin pa. O ngayon, itong survey ito, medyo malaki ang ating pag-asa. Hindi lang medyo, talagang malaki ang ating pag-asa. Na sa 2028, sigurado na po ang pagka-presidente ni Inday Sara. Ngayon, papaabutin pa ba natin ng 2028? Wag na. Manawagan na ho tayo. Kagaya po ni Sir Norberto Gonzales, na mas maganda pa ho, mag-resign na lang itong si BBM sa pagkapangulo at ibigay na lang kay Vice President Inday Sara upang mas
makakita po ang mga Pilipino ng talagang maliwanag na pag-asa. Kasi madilim po ang daan ng mga Pilipino ngayon under Marcos admin. Wala pong ribat dyan. Lahat kayo na-experience nyo po ngayon yan. So ngayon, anong gagawin natin? Parang si BBM, no? Anong gagawin natin? Nagsalita ng taong bayan. Mas nagtitiwala sa mga Duterte kumpara kay Ngiwim. Takamot na lang din tayo sa ulo. Dakdak na lang tayo ng dakdak. Matulog na lang tayo sa bahay ng pag-gising, okay, tuloy pa rin ang buhay. Sana man lang mag-gising ang mga Pilipino. Sana man lang ay tinatablan kayo sa aming mga komentaryo ng mga political vloggers. At maraming salamat to sa pagsuporta po ninyo sa Birada Aguila. Bira lang kami ng bira. Basta, pag kinasuhan kami, tulungan nyo na lang kami. Dalawin nyo na lang kami sa kulungan. No? At ambagan-ambagan na lang tayo sa pagpiyansa. Wala na wala nag-iingay. Kami na lang. Abangan nyo po, Birada Aguila, tuwing 2:00 ng hapon. Kasama po si Kapiel, Badong Aratiles, Bimar, Brothers, Travelers, at ang inyong lingkod, Bisdak Pilipinas. Maraming salamat to sa SMNI, Pastor Apollo Sikibuloy, sa pagtitiwala nyo po sa amin. At hindi po namin akalain, mabibigyan po kami ng break dito sa SMNI. Huwag po kayong mag-alala, maninindigan po kami at mamrinsipyo po kami para sa katotohanan, para sa Pilipinas nating mahal. Laban lang. Itong nangyayari kay BBM, bagsak na. Nako, magtuloy-tuloy pa ho ito sa mga susunod na mga araw. Abangan nyo po ang Bisdak Pilipinas muli. Bukas upload video. At ako po ay hindi po ako lalabas sa Birada Aguila. Meron pa kaming bukas. May kanya-kanya po kaming slot. Hindi ko alam kung sino yung bukas. At ako po ay nakatuka po ako sa, nakalimutan ko sino bukas ay June 4 to June 5. So dalawa po, sunod-sunod na araw. Sasama na po ako doon sa live sa studio. Thank you so much. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Makipagdiskusyon, magkomento po kayo para malaman po natin yung bawat pulso ng bayan. At magandang gabi. Pa-like guys, pa-share. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po.